The proper function of a man is to live, not to exist. I shall not waste my days in trying to prolong them. I shall use my time. Let's try the beach. Cheers guys, good job for today. Cheers. Ayos diba? We're on our way. Off-road yung papunta doon. Overland Exploration Philippines is presented by Nito Tire Philippines, fueled by enthusiasts. Together with Overland Kings, our total overland outfitter. In cooperation with Shell Philippines, cleans as you drive. Sa pagpapatuloy ng ating paglalakbay, papunta tayo ngayon sa oldest city of the Philippines. Ito'y tinagurian ding Queen City of the South. So right now, nandito na kami ngayon sa port ng San Carlos. It's 9:15 and 1 hour lang yung road trip namin. Katabi ko si Blakey, ayun si Direk, Chubby, tapos ito yung camera crew natin. So kita-kits tayo sa Toledo. Then after Toledo, pabiyahe kami ng Cebu City. So papakita din namin sa inyo yung Cordova Bridge, dadaanan natin yun. Then magka-camp tayo with the Cebuanos friend natin, ng mga off-roaders din. Hindi pangkaraniwang dinadaanan ang Cebu sa ruta ng Philippine Loop. Ngunit sinadya namin ito sapagkat alam naming madaming magagandang destinasyon dito. So we're now about to disembark Fast Cut and imimit na natin yung mga tropa nating Cebuano dito. I think we're having lunch somewhere Cebu City. Then later on pupunta na tayo dun sa campsite. So kasama na natin yung mga tropang Cebuano dito. Ang probinsya ng Cebu ay binubuo ng 6 na malalaking lungsod. Ang Lapu-Lapu, Mandaue, Danao, Talisay, Toledo at Cebu. At meron din itong 167 isla. Yun! Finally, after ilang hours, 1 hour of traveling from the port, nandito na tayo. Ito sila. Wow. Naka-LL pala si Joseph. Sa patrol din. Sir, magandang umaga. Magandang umaga. Good morning po. Dito tayo. Just follow us lang. Sige po. Antay lang namin dalawa. Sir, good morning po. Morning, Kevin. Morning. Morning po. Nice to meet you, boss. Good morning po. Hi, ma'am. Sir, good morning po. Salamat po.
So ang plano, magte-trail muna kami bago tayo mag-camp. So I'm counting around 15 to 18 rigs kung di ako nagkakamali. So iba-iba. May Raptor, may FJ, may mga prototype, may Hilux. So marami tayo ngayon. Kaya napakaganda din. After this, doon tayo sa campsite nila. Tapos kakain tayo ng masarap na lechon. Nakaramdam ako kaagad ng koneksyon nang makita ko ang mga sasakyan nila. Maaaring magkakaiba ng tatak, magkakaiba ng ayos, ngunit mangingibabaw pa din na lahat ng to ay dahil sa isang hilig at pagkamangha sa libangang ito. Lihan natin. Salamat po, sir. Saan kayo galing? Manila po. Pero kagabi po, nasa San Carlos po kami. Opo. Galing po kami ng Iloilo. Saan kayo ng barge? Ay, Iloilo pa. Opo. Nagbiya Mindoro ko. Yes, sir. Rocas Pero na. Katiklan, Hapa. Ngayon, nasa Cebu na po tayo. Kasama natin yung mga Cebu Off-Roaders. And sila si Arwin, welcome po nila tayo. At ito po yung idol natin sa Cebu Check episodes. Dito na po tayo sa Cebu. Nag-explore Philippines na po tayo. Stress ako, men. Bakit? Grabe. Matayan ako ng makina siguro mga 2 beses, 3 beses. Sobrang steep na pala noon, tapos umatras pa, nakakatakot kasi blind spot. So nagpasab muna ako para makarating tayo sa paroroonan ng buong buo. Isa po. Bossing. Go po. Isa po. YouTube ka lang namin makikita. Ngayon sa ano na, harapan na namin. Personal na. Mag-picture kami, sir. Banat po. Rolling, rolling. Aakyat kami ngayon sa bundok ng Manunggal. Malaki ang bahagi ng bundok na ito sa kasaysayan ng Pilipinas. Ang Manunggal ay pangatlo sa pinakamataas na bundok sa isla ng Cebu. Sinundan nito ang Kandungaw at ang pinakamataas ay ang Osmeña. Ngunit ang Manunggal ang may mapait na alaala sa aviation at presidential history. Sapagkat noong March 17, 1957, bumagsak dito ang eroplano ng dating Pangulong Ramon Magsaysay. Dati sinasabi ko lang dun sa mga unang vlogs ko na someday pupunta tayo ng Cebu para mag-trail. So ngayon, ginagawa na natin yon. Medyo parang nakar-feels na mountain pass yung ibabaw nito. Hindi naman siya technical, light trail lang siya, pero bangin yung kaliwat kanan na dinadaanan natin. So kailangan natin mag-ingat kasi isang gulong lang ang malaglag, mahirapan tayong i-recover. So right now, naka second gear tayo and naka 4 high. Nasa harap naman natin yung godfather ng off-road dito sa Cebu. So isa siya sa mga veteranong off-roader. Yun oh, ganda ng view, grabe. 2 beses ko palang nakakasama si RJ mag-trail, pero parang yung una niya ininervyos siya, ngayon parang ninenervyos na naman siya. Pero wala yan, basic yan. So yung kaliwa natin, pero makonjay para makita nila. So ito po yung kaliwa natin. We're on top of the mountain. Ayan. Kapit malala! Kapit malala. Huwag magbubuntutan, may siko ha. Ang ganda ng view! Ganda niyan, Jay. Wide yan. Okay, meron na tayong bangin-bangin. Oh my God. One episode na to, Jiggy. Siyempre, concentrate on the right ha. Butas yung kaliwa.
Concentrate on the right. Copy, copy. Huwag nyo intindihin yung gas-gas, intindihin nyo yung bangin. Okay po. Tawagan mo sila brake radar. Sa pagkakataong may technical sa ating mga dadaanan at hindi din natin kabisado ang terrain, mas magandang mag-ground reading muna tayo para alam natin ang tamang approach sa trail. Safety first, ika nga. Right. Pati doon, kanina may butas. Game. Sa off-roading, mahalaga ang koneksyon ng driver at spotter. Ang driver, buong tiwala niyang susundin ang spotter para sa posisyon ng kanyang sasakyan. Ang spotter naman ang magbibigay ng gabay kung saan dadaan ang gulong upang masigurong nasa tamang linya ito para maiwasan ang kahit anong aberya. Bago ko nasubukan ang libangang ito, nanood muna ako ng mga ilang videos upang magkaroon din ako ng konting kaalaman sa gagawin kong ito. Habang nanonood ako, inakala kong madali lang ito. Alam, boss! Right lang, right. Oy. Power. Blake, diretso lang gulong. Blake, diretso lang gulong. Diretso lang. Gulong, diretso lang. Yan lang. Kasi yung spotter mo. Diretso pa, Blake, diretso pa. Power. Straight lang. Wag, boss. Pinakabalo, nating nga. Wala kayo dadaanan. Kaliwa. Ayan. Right, left. Kaliwa, Blake, kaliwa. Blake, kaliwa. Okay, Mayabang na na. Nakatawid lang, mayabang na yun ha. Rivalize. Oo! Okay, saan lahat? May basket lang dyan. Sa ganitong sitwasyon, mas maiging hindi puwersahin ng ating mga sasakyan para umahon. Gamitin ng tama ang mga kinabit nating modifications and upgrades tulad ng panghila o winch para i-recover ang sasakyan sa tamang posisyon. Lalo na malayo pa ang ating lalakbayin
mahirap masiraan dito sa kabundukan. Ang winchman ang nagsisilbing recovery man ng isang off-road rig. Sila ang naglalatag at naghuhook ng winch sa recovery point. Maaaring sa sasakyan, sa puno, o kahit anong matibay na bagay na hindi mabubuwal o mabubunot. Imagine mo, siyempre, hindi naman ginano ng tao, so that is acts of God. Hindi po kaya ng tao yan. Diba, no? Hindi inukay. Oh, so that is normal, pero may acts of God na. May kamera na ano sa'yo. Sikat ka na ngayon. Kita ka na ismihan. Ikaw na naman ha. Mamaya ha, tignan mo ha. Dito ko dadaan para trailing. Ano ka na naman kay Ismi ha? Ikaw yung may malakas ng loob. Lakas ng loob ang baon. Ganyan lang po. Likay ang buwi. Ang buwan mo na. Sila sila kabuka deh. Sila sila karege boss. Tulo kayo lang. Ako ito labot ito. Doon, lalaglag ka. Side bite. Yan. Dalawa. Side bite. Okay, ganyan lang ha. Huwag mong bibitirin. Hindi mo na sampay. Sige. Kaya mo yan. Yan, kailangan masampay yan dyan. Yan. Sige. Sige. Ganyan din kanina. Sige. Anak, kumay. Huwag mong patayin ha. Huwag mong patayin. Sige. Akyat. Bigyan mo lang isa. Tira! Pak! Yan! Yung sa'yo. O, diba? Halunin mo. Walang wins yun. Talo ko doon. Yung winch mo ha. Yung Ayos ano naman. ng winch mo ha. Binaba mo doon ha. Kaya nga eh. Sabi. Boss, iikot pa tayo ng ano, Luzon, Visayas, Mindanao pa. Hindi ka naman dadaan pabalik eh. Diyan din dadaan pabalik. Diba? Kailangan kasi flex natin yung winch natin. Kanan. Kanan. Kaliwa. Clutch. Gutom na ako. Kanan! Okay, goods. Senior na ko po yan, di ba? Kanan! Nice one. Last mo na to. Kaya mo yan! Blake. Sabi ni Boss, kaya ko doon. Grabe na nga yung kalamog na gano'n. Pater ha? Sige, dahan-dahan lang Blake. Sige, same line. Okay. Very good. Okay na, Okay. safe. Safe na. Okay, very good.
Very good. Wala na. Magaling na ang Blakey. Left. Alright, right. Magaling na ang Blakey. Oh, magyabang ka na. May isa pa. Ano na? Okay na. Huwag bibitawan. Tuloy-tuloy. Banat. Okay na. Straight na. Yun, oh. Diretso. Woo! Ayos. Sige, yung next naman po. Kanan lang, kung saan ka tataob, doon ang manibela. Kanan. Ayosa! Abante lang. Dito pa si Denny. Siguro yung tinakbo natin ngayon around mga 4 to 5 kilometers na uphill, downhill. Dry naman, so okay lang. Pero sa napapansin ko yung putik dito, may pula, may medyo maputi. So ito yung mga malalasang kulay pag nagtitrail. Yung medyo maputla, madulas yan. Yung mapula naman talagang maladkit yan. RJ, lechon na lechon ka na, no? Pilsen. So right now, naka 4 high tayo, naka second gear. Para yung power consistent lang. 1,500 yung RPM. Yun! Sugatan si Vinyl Frog. Nga pala yung mga nag-PPM po at nagko-comments about sa rap namin, which is the Vinyl Frog. Message nyo lang po yung page nila, Vinyl Frog, or message Sir Justin. So tignan nyo ngayon tong aakitan natin. Medyo matarik. Si Blakey medyo nagre-ready. Go lang, Blake. Galing, oh. Mahusay na si Blakey. Sa video syempre akala hindi matarik, pero pag nandito kayo, iba pa rin talaga. Mas ma-appreciate nyo pag ano eh. Oops, bumababa si Blakey. Ano nangyari sa'yo? Mas ma-appreciate nyo pag actual syempre, pero iba pag ano eh, nasa video. Kahit anong ganda ng camera mo, hindi ganun nakukuha yung actual. May bato sa gitna. So yan, nasa top side tayo ngayon ng ano, ng bundok. Ang preno natin, WP Pro. Maraming salamat po, WP Pro. Napakaganda ng ating front and rear brakes. It's Forge big brake kits. At ang ating rotors ay slatted and drilled. So mabilis siyang lumamig. Pero kahit na ganun, hindi tayo kampante. Hindi pa rin tayo nagbe-brakes. Right now, naka second gear para may suporta din ng engine brake. And yung ating ibang mga dinagdag dito for the performance, syempre Collins. At ang ating wheel set, syempre dito tires, dito trail grappler. Sa atin namang LN, yung gamit natin is the Ridge Grappler. Ang ating namang rims, syempre Bid Grip by
Method Race Wheels. Ganda oh. Pakita mo, Jay. Yan. So yan yung view ko ngayon sa kanan ha. Tignan nyo kung gaano kataas to, di ba? Hindi ko sure kung mas mataas pa to sa mga bundok sa ano eh, Tanay or sa Rizal. Taas talaga. So we're heading back dun sa campsite. So ngayon hindi tayo magka-camp mismo with the rig. So yung rig nasa roadside lang kasi dinidevelop pa yung campsite. But ang maganda dito sa campsite na to, mountain view siya. At the same time malamig yung weather. So right now meron tayong 26 degrees Celsius ngayong alas 5. So I think mamayang mga paggabi mas malamig na. Kasi sabi ni Sir Dennis talagang ano dito, jacket and hoodie weather. Kaya masarap ang tulog. So pina-experience nila tayo ng basic trail nila dito. Pero sobrang kaba sa dibdib dahil nga medyo buwis buhay dahil bangin-bangin. Ayan oh, yung kanan na naman oh. Grabe! Grabe! Ang haba no? Haba niya. Para siyang lutong-lutong. Ang lawak niya, grabe. Medyo pinapaalala niya sa atin yung daang kalikasan ah. No, Jay? Oo. Ganda ng view. Dito tayo magka-camp sa Rafis Hill. Sa pagpasok mo pa lang, sasalubungin ka na kaagad ng malamig na simoy ng hangin. Alam mong sa likod nito, may nag-aantay na magandang tanawin. Habang nakatanaw, bibigyan ka nito ng kalmado at payapang pakiramdam. Sa ganitong pagkakataon, makokonekta mo ang sarili mo sa kalikasan. So it's almost 6 o'clock. Yung weather dito parang it feels like mga 21, 20. So mamaya mas malamig. And napakaganda sigurado ng sunset and sunrise dito kasi on top of the mountain. So you have the entire view. Ayan o. Papaliparin din natin yan ng drone. Mamaya makikita nyo. Para mas ma-appreciate nyo. So inantay lang natin yung ating Cebu Lechon. Tapos rancho na tayo. Ano na-expect mo sa lechon? Wala, madalas naman kumakain na to. Pero first time ko tong haya. Lechon. First time ko yung haya. So, tikman natin yan. Uy, kanina pa to pero malutong pa rin ha. Bago ah. Siyempre masarap si Lechon to. Literal. Oh, mainit pa. You heard that? Table 5. Tapos picture muna po. With the group. Jobo. Marap. Tayo pa din yan. Go! Ako daw! Shout out kay Sir Leo. Thank you for hosting. Sir Leo. Saka malaman. James, kaya na mo kanon? Grabe to. Kain na po.
Pagkatapos ng masarap na hapunan, may nagsiset up na ng bonfire dahil lalo nang lumalamig ang klima. Inayos ko din ang aking tutulugan. Gamit ko dito ay ang folding bed at swag. Perfect ito kung gusto mo ng madali ang setup ng tutulugan. Waterproof din ito at may kasama ng foam bed. Siyempre, ang pabangong unan ni Mami Shek para mas relaxing ang ating pagtulog. So, for tonight, dito kami matutulog. It's a King's Swag Tent. King's Wiki kung tawagin. And it's available at Overland Kings. So, sold separately itong Camp Aid na folding bed. So, ready din kami for ground camping. Pinili namin mag-ground camp kasi napakaganda din ng view dito. Napakita din namin sa inyo yung bukas. So, tonight, may kipag-socialize muna kami with the friends from Cebu. Tapos, kita-kits tayo bukas. So, dyan lang kayo, dito lang kami. Tonight! Okay, ganito no. So, marami na tayo maraming damit. Kaya magpapa-laundry muna kami. Nakausap ko na rin si Nok. Si Nok naman magpapa-repair ng ating camera. So, magre-regroup siguro tayo anywhere in Mandaue City. Titignan muna natin sa Maps.me. Kopya? Pedad Alpha Rick. Okay, sige, roll out tayo. Parking na block. Sa unang 6 na araw ng paglalakbay namin, kinailangan na namin magpalaba ng aming mga damit. At habang inaantay namin matapos ito, humanap kami ng masarap na makakainan. Dito, malapit sa munisipyo ng Mandaue. Napadpad kami sa isa sa lokal na pagkaing Cebuano, ang pungko-pungko. Kung hindi ka pa nakapunta sa Visayas, kailangan mo masubukan to, lalo pag andito ka sa Cebu. Then, crab, 30. Then, muyong, 10. Ano yung muyong? Ito yung muyong. Ano naman yan? Singkamas. Singkamas. Tapos ito, 20 vegetable. Vegetable. Yung bula-bulat. Itong chicken. Chicken. 20 rin. Chicken ball. Tapos, Ito lang. pork chop. Pork chop 50. 50. Okay. Bulaklak. Ito, bulaklak. Bulaklak. Oo. Ito, hotdog. Ngoyong. And then, Yung crab, magkano? 30. 30. Po. Ayan, may crab sila dito. Ayan, crab. Ang pungko ay salitang Cebuano na ang ibig sabihin ay pag-squat o pag-upo ng nakayuko. Marami kang pagpipilian na pwede mong ulamin. Merong lumpiang toge, chicharong bulaklak, alimasag, pritong manok, isaw at marami pang iba. Bulaklak. Ternong-terno ito sa puso. Ito'y kanin na binalot sa dahon ng palmera. At syempre, masarap na suka para sa iyong sausawan. Ito ang aming lunch. Ang tawag dito tayo, pungko-pungko? Pungko-pungko. Yun. So, meron tayo ditong chicken ball. Tapos meron sila ditong lumpia.
So ayun, dumesing kami ngayon ng pungko-pungko at kasama ko si paring LJ sa mesa. Let's go, let's go. At si paring Nok, ay si paring Tro. Napaka-angas. Anong order mo, Tro? Ano, pork chop saka chicharon bulaklak. Ay, Parang sarap. isa lang itsura nila, pero magkaiba yan. Magkaiba. O, taga Maynila rin daw pala sa ate. O, batiin niyo po muna yung mga kamag-anak sa Maynila. Hello po. Papunta na tayo sa susunod na destinasyon natin. At bago tayo makarating doon, dadaanan natin ang bagong pinakamahabang tulay sa ating bansa. Ang Cebu-Cordoba Link Expressway o CCLEX. Ito'y may habang 8.9 kilometers mula Cebu City patawid sa isla ng Mactan sa Cordoba. Sinimulan itong gawin ng March 2, 2017 at natapos ito ng October 5, 2021. Biyahe na tayo ulit at pupuntahan natin ngayon ang isa sa sikat na tourist destination ng Cebu. Stop over muna tayo dito sa Shell para mag-fuel up and bili tayong konting snacks kasi medyo mahaba-haba ang ating biyahe. At ang ipababayad natin dito is the Shell Go Plus points na na-accumulate natin habang nag-fuel up tayo sa Shell. Thank you. Thank you din po. So ganun lang kadali, bayad na tayo. Let's go. So nandito na tayo ngayon sa Oslo Whale Shark Watching and it's 8:30 in the morning and kakain muna kami. Maraming kainan dito sa paligid. So pwede kayo mag-breakfast bago kayo pumila ng 2 oras. Longganisa and tamis ko yung kusino and gusto ko ng egg. Longganisa? Ay, Longganisa ko yan. Ito ko yan. Ayan. Tapos gusto ko ng egg. Ito ko. Tapos gusto ko ng kusino. Do it! Gutom na ako eh. Yun! Ayan kuya. Maraming salamat. ako po, egg tocino po. Breakfast. Sino egg? Order na kayo ng inyong inumin. O, ang palaya boys. Ang palaya girls. Hey, boss bro. Napaka-angas. Hindi pa. Namiss yung kusino. Let's eat! Kain! Thank you kuya. Ilagay sa... Baka malito ka sir ha. That's from the mouth and down to its tail. And if you can see the whale shark getting closer to you, please don't panic. Just get away and let them pass. They are harmless. Unang namataan ng whale shark sa Oslo noong 1980s. Inakala pa ng mga mangingisda na sila ang dahilan kung bakit kumukonti ang mga isda sa parte ng dagat na iyon. Nagsimulang maging tourist destination ito noong October 2008. Nang makita ng isang mangingisda ang whale shark na paikot-ikot sa kanyang bangka. Hinagisan niya ito ng maliliit na hipon. Sumunod na araw ng kanyang pangingisda, nagulat siya nang makita niyang 3 na ang butanding na paikot-ikot sa kanyang bangka. Simula nun, tinangkilik na din ito ng mga divers hanggang sa inoffer na sa publiko ang whale shark watching.
nakita mo may mga palikpik? Oo naman. Abot na now. So dito nga pala kami nagstay sa Oslo New Village, and right now it's past 12. So ang room rate po dito is 1,950, budget friendly siya. 4-4 na po yun ha. And meron sila ditong massage area, meron din sila ditong maliit na dipping pool, and meron din sila ditong live band pag weekend. So ito yung place nila kung halimbawa gusto nyo pumunta at mag-whale shark watching. This is just 10 minutes away kung saan yung mismong whale shark. So pwede din dito mag-pitch ng tent. Tapos ito, may area sila, may common area sila dito. Ito yung sinasabi ko, massage area and yung dipping pool. Tapos ito yung kanilang resto bar. So budget friendly, 1,950 per person. Alam ko 1,000 nga lang dito pag halimbawa for 2. So napakaganda dito. So right now paalis na kami, pupunta na rin kami ng Liloan Port. So tatawid naman na kami pa Dumaguete. It's just an hour away, so mabilis na road trip lang. Tapos pupunta na kami dun sa aming next destination, which is the Forest Camp. So dun tayo magkikita-kita ulit. It's our day 6 and now we're about to cross from Liloan Port to Sibulan Port. Papunta na po kami ngayon ng Dumaguete. And the 2.5 days na spend namin sa Cebu, medyo bitin. Pero syempre may itinerary tayong sinusunod. So kung gusto nyo idagdag ang Cebu sa inyong itinerary, it's very doable. Magandang maging experience nyo to, lalo na kung hindi pa kayo nakakapag Cebu. Ang episode 2 ay natatapos po dito, then ang episode 3 naman po ay magsisimula sa Dumaguete. So from Dumaguete, doon na rin mag-start ang aming biyahe for Mindanao leg. So yun lamang po. Again, maraming salamat po sa mga nanonood ng Jack episodes, sa mga patuloy na sumusubaybay. Thank you so much po. Sa mga bagong manonood naman po, welcome po sa aming channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like and subscribe. 70,000 plus na po kami, road to 100,000. Tulungan nyo po kami ma-achieve namin ang silver play button. And ito nga po palang shirt na to is available sa Enthusiast since day 1. Nasa description po ng episode na to yung link nito sa Shopee. At yun lamang po. Again, thank you very much. See you next episodes. Ingat! Naging napakaganda ang karanasan namin dito sa Cebu. Ngayon lang namin nasubukang lumangoy kasama ang malalaking butanding. Nakatuklas din kami ng pagkain na talaga namang may kinalaman sa kultura ng lugar na ito. At nadagdagan din ang kaalaman namin sa kasaysayan ng probinsyang ito. Higit sa lahat, nakakilala din kami ng bagong mga kaibigan. Isa na naman itong kwentong babaunin habang buhay. Sa favorite destination ko kasi ang dami kong natutunan.
dyan lang kayo, dito lang.